Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang isa sa pinakamahalagang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang mga nanay. Palakpakan po natin ang mga nanay sa lugar nito. Mga nanay, Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga minamahal na nanay. At ang Panginoon, meron pong espesyal na mensahe po sa inyo, maging sa bawat isa. Alam po ninyo mga kapatid, ang nanay, ang unang mukha ng pag-ibig na nakikita ng isang anak. Ang nanay, ang nag-aaruga, nag-aalaga, nagsasakripisyo at nagtataguyod ng kanyang mga anak at maging ng kanyang asawa sa kabila ng pagod at hirap. Patuloy sila na nagmamahal, nagsasakripisyo. Maraming beses ang nanay ay nagbibigay kahit wala nang natitira sa kanya. Di po ba? Ganun ang nanay eh. Lahat yan binibigay niya. Kumain na lahat. Kaya kahit ang nanay yung tira na lang sa kanya, binibigay ng nanay para sa kanyang pamilya. Ang nanay ay patuloy na lumalaban kahit hindi siya nakikita o napapansin. Ngunit tandaan po natin mga kapatid, gaano man katatag ang isang ina, ang nanay, no po? O maging ang sino man po sa atin ngayong umaga, gaano man po tayo katatag o katibay sa buhay, dumarating po ang mga sandali ng pagkapagod, panghihina, pag-aalala, at mga tahimik na pagluha dulot ng mga pagsubok sa buhay. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ng pangako ng salita ng Diyos. Mismo ang Diyos nagsalita at meron siyang pangako na nakasulat sa Biblia. Isang talata lamang po ito. At hangad ko po itong talatang ito ay magbigay po ng pagkaunawa, ng liwanag sa ating buhay. Dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. At ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanatang 46, talatang 4. Sabi ng Diyos, hanggang sa iyong pagtanda at pagputi ng iyong buhok, ako ang Diyos, wika niya. Sabi ng Panginoon, ako ang mag-aaruga sa iyo. Ako ang lumikha sa iyo. Ako ang magdadala sa iyo. Ako ang magtataguyod sa iyo at magliligtas sa iyo. Purihin ang Panginoon. Amen? Yan ang salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin, lalo na sa mga nanay. Kasi po, marami po sa atin, may edad na tayo, tumatanda na po tayo, pumuputi na ang buhok, at hindi lamang pumuputi, yung iba nga, nauubos ang buhok. Pero tandaan po natin, mayroong Diyos na nagsasabi sa iyo, nagsasabi sa bawat isa sa atin, sabi ng Panginoon, ako ang mag-aaruga sa iyo. Amen? Ako ang mag-aalaga sa iyo, sabi niya. Ako ang lumikha sa iyo. Ako ang magdadala sa iyo. Ako ang magtataguyod ng iyong buhay, sabi ng Panginoon. Ako ang magliligtas sa iyo sa lahat ng pagsubok ng buhay. Yan po'y hinango natin sa wikang Ingles na sinabi sa New International Version. Ganito po ang wika. The Lord said, even to your old age and gray hairs, maging sa iyong pagtanda at pagputi ng iyong buhok, He said, I am He. I am He who will sustain you. He is the Lord our God that will sustain you. And He said the word, I have made you, I will carry you, I will sustain you, and I will rescue you. Personal na sinasabi yan ng Panginoon sa iyo. Amen? Personal ang Diyos mangungusap sa iyo. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay personal na Diyos. Hindi niya po gine-generalize lahat ng tao. Personal ang Diyos kumikilos sa bawat isa. Dahil siya'y personal na Diyos. Kaya pag ako po'y nagbabasa ng salita ng Diyos, personal ang Diyos nangungusap sa akin. At ngayong umaga, kapatid, hayaan mo na ang Diyos personal mangusap sa iyo. Hayaan mo na itong
sinulat ng propeta Isaias na sinabi ng Diyos ay maging buhay sa iyo. Na sa bawat pagsubok, bawat laban, bawat sakripisyo, bawat pinagdaraanan mo, alam mo, ang Diyos ay sumasa iyo. Ang Diyos, siya yung lumikha sa iyo, siya ang magdadala sa iyo, siya ang magtataguyod sa iyo, siya ang magliligtas sa iyo. Amen? Mga kapatid, ito po'y pangako ng pag-aaruga ng Diyos. Hindi lamang po sa Israel. Ang salita po na yan ng Panginoon ay binibigay ng Diyos sa lahat ng mga taong sumasampalataya sa Kanya, lalo na sa mga nanay na narito ngayon. Purihin ang Panginoon. At maging sa mga natay din. Sabihin ng natay, siya lang yung nag-iisang nagtataguyod sa kanyang anak. Para din sa iyo ito. Para din ito sa mga tatay at sa lahat ng mga magulang na naririto na sumasampalataya at patuloy na nagtitiwala po sa Panginoon. Ito ay mensahe, pangako ng Diyos sa iyo. Kaya po sa espesyal na araw na ito ng mga nanay, nais ng Diyos na ipaalala sa iyo at sa bawat nanay at maging sa bawat isa sa atin na ang Diyos na lumikha sa atin at nagbigay ng buhay, siya rin ang Diyos na nangako na mag-aaruga sa iyo. Purihin ang Panginoon. Siya na yung lumikha sa atin. Amen. Come on, give Him that praise. Purihin natin ang Panginoon. Siya na yung lumikha sa atin. Siya na yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya po ang nagsasabi pa rin hanggang ngayon at ang kanyang salita ay mananatili magpakailanpaman at kanyang sinasabi, siya ang mag-aaruga sa iyo. Amen? Kaya ngayong araw na ito sa pagdiriwang ng Mother's Day, ng araw ng mga nanay, ako po ay mangungusap sa paksang ang pangako ng pag-aaruga ng Diyos. The promise of God's care. Pangako ng Diyos. At ang Diyos sa kanyang mga pangako, hindi niya po ito binibigo. Walang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad. Lahat ng pangako ng Diyos isinasagawa niya. Amen? Hindi politiko ang Diyos. Hindi siya tao. Kaya kapag ang salita ng Diyos nang-usap sa iyo, ang Diyos nangako sa iyo, panghawakan mo kapatid. Sapagkat siya mismo ay tumatayo, naninindigan sa kanyang salita, at kung ano ang kanyang sinabi, gagawin niya yan. Amen? Sapagkat ang Diyos at ang kanyang salita ay iisa. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Pag sinabi ng Diyos, ako mag-aalaga sa iyo. Ako mag-aaruga sa iyo. Huwag kang matakot sa iyong pagtanda. Huwag kang matakot sa pagputi ng iyong buhok. Huwag kang matakot kahit na maubos ang iyong buhok. Huwag kang matakot kahit na ikaw ay manghina. Hindi ka iiwanan at pababayaan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? At ang big idea na nais ko po sa inyong ibahagi ay ito. Ang pag-aaruga ng Diyos, kapatid, ay hindi pansamantala. Ang pag-aaruga ng Diyos, hindi siya emosyonal. Ang pag-aaruga ng Diyos, hindi siya pabago-bago. Kundi bagkus, ang pag-aaruga ng Diyos ay personal. Pakisabi sa katabi mo, personal. Ang pag-aaruga ng Diyos ay panghabang buhay. Ang pag-aaruga ng Diyos ay mananatili magpakailan paman. Purihin ang Panginoon. So hindi po ito temporary, hindi po emosyonal ang Diyos sa atin. O ang Diyos ay seasonal o pabago-bago. Ang Diyos ay personal. Sa loob ng 40 taon ng aking paglilingkod sa Kanya, nakilala ko na ang Diyos. Na ang Diyos ay personal at ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal at ang Kanyang pag-aaruga ay mananatili. Minsan akala natin pagka nag-fail tayo, may nagawa tayong hindi tama, titigil lang ang Diyos. Hindi. Lalo siyang nandoon sa piling mo kapag ka ikaw ay nadapa. Dahil siya ang Diyos na magbabangon sa iyo. Siya ang Diyos na mag-aaruga sa iyo. Siya ang Diyos na magpapalakas sa iyo sa panahon ng kahinaan. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng ating pong talata, Isaias, kabanatang 46, talatang 4, sabi ng Diyos, hanggang sa iyong pagtanda, kapatid, hanggang sa iyong pagtanda. And I pray na ng salita na ito ng Panginoon, hindi lamang ito malagay sa tenga natin o sa isipan natin, kundi ito'y malagay, maukit sa iyong puso. Isang talata lamang nasabi ng Panginoon, hanggang sa iyong pagtanda. Kaya hindi ka dapat matakot sa iyong pagtanda. Hindi ka dapat matakot na kapag ikaw ay may iwanang mag-isa sapagkat ang Diyos kasama mo.
Huwag kang matakot sa panahon na ikaw ay palabang iniwanan na ng lahat. Ako kahit naiwanan ako ng lahat, basta kasama ko ang Diyos, ako ang pinakamasaya. Purihin ang Panginoon. Hanggang sa iyong pagtanda at pagputi ng iyong buhok, sabi ng Diyos, ako ang Diyos, ako ang mag-aaruga sa iyo, ako ang lumikha sa iyo, ako ang magdadala sa iyo, ako ang magtataguyod, magliligtas sa iyo. So sa talatang ito, papaano ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-aaruga sa bawat isa, lalo na sa mga nanay. Sa bawat yugto ng buhay, paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-aaruga? Paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal? Paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamalasakit sa iyo? Paano ipinapakita ito ng Diyos? Una po, kaya yung talatang yan ng Isaiah 46 verse 4, expound natin. Paano? Una po, ang Diyos, tandaan natin, ang lumikha sa iyo, and take note, kilala ka niya ng lubusan. Siya ang gumawa sa iyo. At dahil siya ang gumawa sa iyo, siya ang lumikha sa iyo, siya ang nagbigay ng buhay sa iyo, kilala ka niya ng lubusan. Sabi sa Isaiah, kabanatang 46, talatang 4, unang pangungusap, sabi ng Diyos, ako ang lumikha sa iyo. Sabi niya, ako ang lumikha sa iyo. At dahil siya ang lumikha sa iyo, dahil sinabi ng Diyos na siya ang lumikha sa iyo, sinabi niya, ako ang lumikha sa iyo, ibig sabihin, pakisabi sa katabi mo, hindi ka aksidente. Amen? Hindi kayo pinanganak sa mundong ito na para bang ginusto lang na magulang mo. Or pinanganak ka sa mundong ito sapagkat may taong nagkagustuhan at pinanganak ka. Hindi po ganon. Bawat pangyayari sa mundong ito ay mayroong layunin. At nung ikaw ay pinanganak, ito yung paraan ng paglikha ng Diyos sa iyo. Ito yung paraan ng pagbibigay ng Diyos sa iyo ng buhay, kaya hindi ka aksidente. At hindi ka ipinanganak sa sama ng loob. Amen? Kumbaga ikaw ay mayroong layunin. Hindi ka produkto ng pagkakataon lamang. Bago ka ipinanganak, kilala ka ng Diyos. Ang Diyos na nagbigay ng dahilan upang ikaw ay may panganak sa mundong ito. Bakit? Pakisabi sa katabi mo, dahil may plano ang Diyos sa iyo. May layunin ang Diyos sa iyong buhay. Ang Diyos ang nagdisenyo sa iyo. Pastor, bakit kung ang Diyos nagdisenyo sa akin, ba't ganito itsura ko? Alam niyo po, mga kapatid, ang totoong kagandahan at kagwapuhan nasa loob. Amen, nasa loob. Kung makita mo mang gumaganda, gumagwapo yung katabi mo, kasi gumaganda at gumagwapo yung kalooban niya. Amen? So ang Diyos ang nagdidisenyo. Ang Diyos ang muhubog sa atin maging sa ating pagkatao. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos, ako ang lumikha sa iyo. At sinasabi niya, kilala kita ng lubusan at ako ay nakamasid sa iyo. Kilala ka ng Diyos ng lubusan. Nakamasid ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin, ang Diyos nakatingin sa iyo lagi. Ang Diyos nakatingin sa iyo araw-araw. Kahit saan ka pumunta, ang Diyos nakatingin sa iyo. Ano man ang ginagawa mo, ang Diyos nakatingin sa iyo. Parang ako, lolo sa aking apo, tatay sa aking mga anak. Kahit saan ano ng aking mga anak, nakasubaybay ako sa kanila. Nakatingin ako sa kanila, inaalam ko yung kanilang ginagawa. Much more, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kahit saan ka nandoon, ang Diyos nakatingin sa iyo, nakaalalay sa iyo. You know why? Because you are the apple of God's eye. Ikaw yung mansanas. Ikaw yung pinakamahalaga sa paningin ng Diyos. Pangalawa, sinabi ng Diyos, ako ang lumikha sa iyo. Ibig sabihin, pakisabi sa katabi mo, mahalaga ka. Mahalaga ka sa Diyos. And of course, dahil araw ng mga nanay ngayon, especially ito sa kanila, pakisabi sa mga nanay natin, mahalaga po kayo. Mahalaga kayo. Sabi ng Diyos, dahil ako lumikha sa iyo, mahalaga ka. Ang gumawa sa iyo ay laging nagpapahalaga sa iyo. Ikaw ay mahalaga. Maaring maliitin mo yung sarili mo o maliitin ka ng ibang tao. O maaring hindi ka maintindihan ng iba. O pakiramdam mo, wala kang halaga. Pero nais kong sabihin sa iyo, sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga. Purihin ang Panginoon. Amen? Gusto ko pong maramdaman ninyo na special kayo ngayong umaga. Gusto ko pong maunawaan ninyo na kakaibang araw na ito.
Dahil pinapaalam sa iyo ng Diyos, importante ka. Mahalaga ka sa Kanya. Dahil siya mismo ang lumikha sa iyo. Siya mismo yung gumawa sa iyo. Yung pagkalikha sa iyo, yung pagkagawa ng Diyos sa iyo, talagang it is wonderful. Ibig sabihin, kamangha-mangha. Kagila-gilalas. Kaya nga meron siyang plano eh. At ang plano niya, ang pangarap ng Diyos sa iyo, higit sa pangarap mo. At hindi ito makakasama sa iyo. Ang plano niya ay magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Makita mo na importante ka. Dahil sinabi ng Diyos, ako ang lumikha sa iyo, sinasabi niya, pakisabi sa katabi mo, hindi ka iiwan o pababayaan ng Diyos. Amen? Yun ang dahilan kung bakit ina-highlight natin yung salitang sinabi ng Panginoon, ako lumikha sa iyo. Ibig sabihin dahil nilikha ka ng Diyos, hindi ka aksidente, ikaw ay mahalaga. At sinabi ng Diyos, pangatlo, ako ang lumikha sa iyo, ibig sabihin, alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Amen? Alam ng Diyos na ang mga nanay sa gabi umiiyak, nag-aalala para sa kanilang pamilya. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos ang nararamdaman mong pagod. Alam ng Diyos ang iniisip mo, mga pagkilos mo, lahat ng nangyayari sa iyo. Hindi mo pwedeng sabihin, nakalimutan na ako ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, alam ba ng Diyos ang mga nagaganap sa akin? Ang mga nangyayari sa akin? Alam ba ng Diyos ang mga sakripisyo ko? Tandaan nyo kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng nararamdaman mo. Ang pagod mo, ang mga kahinaan, ang iyong emosyon, na minsan nasasaktan, nasusugatan, nasasabihan ng hindi maganda. Alam ng Diyos na minsan nakakaranas ka ng hinanakit, ng sama ng loob. Diba? Kasi minsan inuuna yung iba kaysa saya. Minsan naiiwanan ka. Pero nais kong sabihin sa'yo, iiwanan ka ng mundo. Pero ang Diyos, hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pabayaan. Ang Diyos nakasubaybay sa'yo. Alam ng Diyos bawat pangyayari sa iyong buhay. Bawat sitwasyon na kinakaharap mo. Alam ng Diyos yung pag-iyak mo. Alam ng Diyos yung pagkalito minsan sa'yo. Alam ng Diyos na minsan ikaw ay minsan nawawalan ng pag-asa. Alam ng Diyos yun. Dahil sinabi ng Diyos, ako ang lumikha sa iyo, sinasabi niya, ako ay laging nakaalalay sa iyo. Amen. Ang Diyos laging nakaalalay sa inyo. Minsan nababaliwala natin to. Minsan hindi natin napapansin ito. Pero tingnan niyo po mga kapatid, mag-observe kayo sa buhay niyo. Pansinin niyo ang buhay niyo. Ako, pinapansin kong buhay ko bawat araw. Yung pag-iingat ng Diyos, kakaiba yan. Yung minsan parang kakaiba na paglabas mo parang may mararamdaman ka pero bigla kang titigil and then suddenly may mangyayari palang disgrasya sa maaring puntahan mo. Ito ay mga paraan ng pag-iingat ng Diyos sa'yo. Kaya nais kong sabihin sa inyo, ang Diyos nakaalalay sa'yo. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos nakaalalay sa'yo. Nilikha ka ng Diyos, hindi ka aksidente, mahalaga ka sa Kanya, may layunin ng iyong buhay, at alam ng Diyos sa mga nangyayari sa'yo. Kasi He knows everything. He knows everything. Kung ang mga bituin sa langit, ilang bilyon ang bituin sa langit. Pero alam ng Diyos ang bawat pangalan ng bituin sa langit. Ilang bilyon ang tao sa mundo. Pero alam ng Diyos ang pangalan ng bawat tao. Alam niya kung saan ka nakatira. Alam niya kung ano iniisip mo. Alam niya kung ano nararamdaman mo. Alam niya ang bilang ng buhok mo. God knows everything about you. And the only thing na dapat natin gawin, magtiwala sa Kanya. Bakit? Kasi siya ang Diyos na umaalalay sa atin. Purihin ang Panginoon. Sinabi ng Diyos, akong lumikha sa iyo, ibig sabihin, pakisabi sa katabi mo, may layunin ang iyong buhay. Walang nilikha ang Diyos na walang layunin. Ang Diyos may panawagan
sa bawat isa. Ang Diyos nagbibigay ng direksyon sa bawat isa. Sinasabi ko to dahil naranasan ko. Hindi ako tumatayo rito na nagsasalita ng hindi ko naranasan. Naranasan ko ang Diyos personal. Naranasan ko kung paano niya ako binigyan ng direksyon sa buhay ko. Naranasan ko kung paano niya ako pinatawad sa kasalanan ko. Naranasan ko paano tinuwid ng Diyos ang aking buhay. Naranasan ko ang lahat ng pag-iingat at aruga ng Panginoon. And of course, lalong-lalo sa mga nanay na narito, tandaan ninyo, ang Diyos nakasubaybay sa inyo. Kaya maging sa bawat isa. Kaya huwag niyo pong sasabihin sa sarili niyo o iisipin ninyo, nasasabihin niyo, wala na ako silbi. Don't say that. Huwag niyo sabihin o isipin man lang na wala kang silbi. Huwag mong isipin o sabihin man lang na walang mangyayari sa iyo. Huwag mong isipin o sabihin man lang na tapos na ang iyong panahon. Huwag mong isipin yan. O sasabihin mo, matanda na ako. Tapos na ang buhay ko. Huwag mong isipin yan. Kundi isipin mo, sabihin mo, may silbi ang buhay ko. Amen? May mangyayari sa buhay ko. May pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Bakit? Dahil ikaw ay buhay pa at nabubuhay ka ngayon at ang Diyos ay nakasubaybay pa rin saya. Kaya hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kung alam mo na nilikha ka ng Diyos, ibig sabihin may dahilan kung bakit ka nabubuhay hanggang ngayon. Merong dahilan, may reason, may purpose, merong layunin. Ang Diyos nagsasabi sa iyo, hindi ka basta-basta. Ikaw ay nilikha ng Diyos na may layunin at may destinasyon ang iyong buhay. Purihin ang Panginoon. You are unique. You are special. Kaya walang taong pareho. Maging ang ating thumb, wala itong kapareho. Bawat isa sa atin ay special. Kaya pwede po ba akong makiusap sa inyo? Ituring natin ang bawat isa na mahalaga. Ituring natin ang bawat isa na special. Huwag nating i-generalize lahat. Amen? Irespeto natin ang bawat isa. Lalo na ang mga nanay na naririto. Amen? Igalang natin sila, mahalin natin sila. Ako'y nangungusap sa mga kabataan, mahalin niyo ang nanay niyo. Habang nabubuhay pang nanay niyo, habang kasama niyo ang nanay niyo, maging ang tatay niyo, mahalin niyo sila. Bakit? Kasi hahanapin ninyo ang presensya nila pag wala na sila. Kaya nga habang kasama niyo sila, i-treasure ninyo ang kanilang buhay. Mother's Day ngayon. Huwag naman sa Jollibee lang. Di ba? Huwag naman sa turo-turo lang. Dali niyo sa King Bean. Purihin ang Panginoon. Amen? Treat niyo ang nanay niyo, gawin niyo special. Purihin ang Panginoon. May tanong lang po ako ngayong umaga. Kasi hindi ka po basta-basta eh. Hindi tayo basta-basta. Special ka. Nilikha ka ng Diyos, may layunin, may destinasyon ng iyong buhay. Tanong lang sa'yo. Nakikita mo ba ang sarili mo bilang mahalagang gawa ng Diyos? Tinitingnan mo ba ang sarili mo bilang mahalagang gawa ng Diyos o gawa ka lang ng pagkakataon? Pastor, kaya nangyari sa akin to kasi ito lang yung pagkakataon eh. Yung parang yung kantang, Que sera, sera, whatever will be, will be. Hindi po dapat ganon. Hindi kung ano yung nangyari sa'yo dahil nangyari lang, dahil nagkataon. Hindi. Pakisabi sa katabi mo, gawa ka ng Diyos, nilikha ka ng Diyos, at kung ano man nangyayari sa iyo, may plano pa ang Diyos sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon. May gagawin pa ang Diyos sa iyo. Kaya kapag kapatid, ikaw ay naguguluhan sa buhay, nalilito ka, at minsan nakukonfuse ka sa iyong pagkatao, bumalik ka sa katotohanan ito. Tingnan po natin katotohanan to. Sabihin po natin, lagay po natin yung kanang kamay natin, dito po, sa dibdib natin. Sabihin natin ang ganitong salita. Nilikha ako ng Diyos. Kilala ako ng Diyos. Dinisenyo ako ng Diyos. May layunin ang Diyos para sa aking buhay. At ang aking buhay ay may direksyon ng Diyos upang patuloy na magtagumpay.
magtagumpay. Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Tandaan natin mga kapatid, nilikha ka ng Diyos. Hindi ka aksidente. May layunin siya sa'yo. Tinitingnan ka ng Diyos, nakamasid siya sa'yo. At gusto lang ng Diyos, dumaan ka sa pinapadaan niya sa'yo, sa buhay na nais niya. Pangalawa, ang Diyos ang magdadala sa'yo. Gaano man kabigat ang iyong dinadala. Ang Diyos ang magbibit-bit sa'yo, magdadala sa'yo. Gaano man kabigat ang dinadala mo sa buhay. He is the one who will carry you even when life becomes heavy. Siya magdadala sa'yo kahit ang buhay, punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng kabigatan. Sabi ng Isaias, Kabanatang 46, talatang 4, pangalawang pangungusap, sabi ng Diyos, ako ang magdadala sa'yo. God said, I will carry you. Tandaan po natin mga kapatid, ang salitang magdadala sa iyo o ang salitang dadalhin ay nangangahulugan na aalalayan ka, susuportahan ka, bubuhatin ka ng Diyos, gaano man kabigat ang dalahin mo sa buhay. Amen? Purihin ang Diyos. Nang sinabi ng Panginoon, ako magdadala sa iyo, ibig sabihin sa panahon ng kabigatan, susuportahan ka niya, sasamahan ka niya, bubuhatin ka niya, gaano man kabigat ang mga dalahin mo sa buhay. Alam po ninyo, maraming nanay, sanay na sanay sila na magdala ng mabigat. Physical man yan o spiritual. Naalala ko si Gracia eh. Pag uwi sa amin yan, ang daming mabibigat na dala niyan eh. Mga grocery sa bahay. Kasi iniisip niya kailangan ng aking pamilya ng pagkain. At minsan ang nanay hindi lamang nagdadala ng mabibigat na bilihin, pinamili. Minsan ang nanay nagdadala rin ng mga alalahanin sa pamilya. Ng problema sa pera. Di po ba, mga nanay? Ang mga nanay nagdadala ng emosyonal na kalungkutan. Minsan, sakit ng kalooban, pag-aalala sa kinabukasan ng mga anak, at mga problemang sila lang ang nakakaalam. May mga nanay na yung problema ng pamilya, sila lang ang nagdadala. May mga problemang sila lang ang bumubuhat. May mga nanay na, pwede ba tingnan natin katabi natin? At tingnan natin, may mga nanay na nakangiti sa labas, pero umiiyak na pala sa loob. Oh. Nakangiti, pero umiiyak sa loob. Tandaan po natin ito mga kapatid. Hindi ninais ng Diyos na dalhin ng isang ina ang lahat ng bigat ng buhay na nag-iisa. Hindi nais ng Diyos na ang mga nanay magdala ng bigat. Sabi ng Diyos sa'yo, ako magdadala sa'yo. Pangawakan natin ang sinabi ng Panginoon. Sabi ni Lord, ako magdadala sa'yo. Pag si Lord ang nagdala sa'yo, pati yung bigat ng buhay mo, dadali ni Lord. Amen? Pati mga pasanin mo, problema mo, hinanakit mo sa buhay, sama ng loob mo sa mga anak mo, na inutusan mo, na hindi sumusunod, dadali ni Lord yon. Di mo ba mga bata? May mga bata kasi na kapag inutusan mo, opo, pero hindi ginagawa yung sinasabi ng nanay. May mga bata na magaling magpo at opo, pero hindi sumusunod. Amen ba yan? Amen? Mga kapatid, ang sinabi ng Isaias, Kabanatang 46, talatang 4, pangalawang pangungusap, sabi niya, ako magdadala sa iyo. Ito po ay larawan ng napakatinding pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya yung magdadala sa iyo. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, dinala niya lahat ng bigat ng kasalanan natin. Dinala niya yan. Hindi sinasabi ng Diyos, kaya mo yan. Sabi ng Diyos, ako magdadala sa iyo. He said, I will carry you.
Kasi marami sa atin, lagi tayong may daladalang mga kabigatan sa buhay. And of course, given na yun sa mga nanay eh. Ang mga nanay talaga nagdadala ng bigat sa pamilya. Ang tatay, tagabigay lang ng pera eh. Ako, tagabigay lang ako ng pera pagka may sumusweldo eh. Kaya lamang, minsan, may mga tatay din, no? Pinababayaan ng nanay. Sige, magtrabaho ka, pero yung sweldo ni tatay, sa kanya. Na kapatid, sa pamilya, tulungan yan. Ang pera ni tatay, pera ng nanay. Ang pera ng nanay, pera niya. Amen po ba, mga nanay? Tama po ba yon? Kasi ang nanay ang nag-iisip ng toyo, suka, bigas, ulam. Ang nanay ang nagbabudget. Subukan mo ang tatay mag-budget. Bahala na po kayo. Kidding aside mga kapatid, sa totoo lang, of course ang nanay nagdadala ng bigat, ng pasanin, pero lahat din tayo may pasanin. May financial na pressure sa pamilya, may emotional na pagod, mayroong stress. Minsan may alitan sa pamilya, may pagtatalo. Merong spiritual na pagkapagod, pagdadalamati. Pero sinasabi ng kasulatan sa atin, sabi ng Diyos, ako magdadala sa iyo. Tandaan natin, hindi tayo dinisenyo ng Diyos. Kahit na mga tatay, ang mga nanay, ang mga anak, hindi ka dinisenyo ng Diyos para magdala ng bigat ng buhay. Amen? Kahit kayong mga kabataan, ano man yung problema nyo, ano man yung mga pagsubok nyo, ano man yung mga kinakaharap ninyo, huwag nyong daling mag-isa. May nanay kayo na pwede nyong kwentuhan. May tatay kayo na pwede nyong kausapin. Amen? Amen po ba? Merong pagtutulungan dahil meron tayong Diyos na tumutulong sa atin. Mga kapatid, anuman ang kabigatan sa ating buhay, merong Diyos na nagsasabi sa atin. Tingnan niyo po siya sabi ng Panginoong Hesus. Sa aklat ni Mateo, kabanatang 11, sabi ng Panginoong Hesus. Pwede ba natin basahin ito ng malakas, yung verse 28 lang, talatang 20. Sabi ng Panginoong Hesus, ready, go. Sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Take note of that. Sabi niya, sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Kaya merong pong tinatawag na interaction o paglalapit. Ano man ang kabigatan, ano man yung pasanin mo, huwag mong dalhin mag-isa. Sabihin mo kay nanay, sabihin mo kay tatay. At ikaw naman nanay, nabibigatan ka at hindi mo maikwento sa asawa mo o kanino man, ilapit mo sa Panginoon. Ilapit natin sa Kanya. Sapagkat ang Diyos na nagsabi, ako magdadala sa iyo. I will carry you. And Jesus is saying, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, lapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan sa inyong pasanin, at sabi niya, kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. At sinabi niya, pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Mag-aral tayo sa Kanya. Bakit? Sapagkat siya'y maamo, ang ating Panginoong Hesus maamo, at siya'y mayroong mababang loob. At tayo po ay makatagpo sa Kanya ng kapahingahan. At sinabi niya, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin na binibigay ko sa inyo. Amen? Kaya pakisabi sa katabi mo, hindi ka dinisenyo ng Diyos. Sige, pakisabi sa katabi mo, hindi ka dinisenyo ng Diyos para magdala na mabigat na dalahin sa buhay. Amen? Dapat tayo maganda. Maaliwalas po ang mga nanay. Masaya dapat. Amen? Kaya pag kami bigat, bigay mo sa Panginoon. Huwag kayo magdala ng bigat. Kasi pag nagdadala kayo ng bigat, kitang-kita sa mukha ninyo. Kaya may iba, nakangiwi. Yung iba, di ba, parang hirap na hirap sa buhay. Hindi.
Gawin mo masaya ang buhay mo. Bakit? Dinisenyo ka ng Panginoon. Nilikha ka niya at siya magdadala ng lahat ng iyong problema. Lahat ng pagsubok mo, bigay mo sa Kanya. Cast all your cares. Why? Because He cares for you. Bigay mo sa Kanya lahat ng pasanin mo. Lahat ng mga intindihin mo sa buhay. Bakit? Ang Diyos nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Purihin ang Panginoon. Nung sinabi ng Panginoong Isus, merong kapahingahan sa Kanya, ang kapahingahan natin sa Kanya, kalakasan yon. Kaya pag napapagod kayo, nakaramdam kayo ng pagkapagod, kulang kayo, mag-relax kayo sa Panginoon. Amen? Pinapakita ng Diyos sa atin ngayong umaga ang Kanyang pag-aaruga. Bakit? Kasi nilikha ka niya. Pangalawa, siya magdadala sa iyo. Pangatlo, ang Diyos ang magtataguyod sa iyo sa lahat ng panahon. Amen? Ang Diyos ang magtataguyod sa iyo. He's the one who sustains you in every season. Isaiah Kabanatang 46, talatang 4, pangatlong sinabi ng Panginoon. Sabi niya, ako ang magtataguyod sa iyo. God said, I will sustain you. Ang salitang magtataguyod ay nangangahulugan na aalalayan ka, susuportahan ka, palalakasin ka, iingatan ka at pananatilihin kang nakatayo sa piling ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? Can we give Him that praise? Nung sinabi niyang, ako magtataguyod sa iyo, I will sustain you. Ibig sabihin ng Panginoon, susuportahan kita. Relax ka lang. Sabi ni Lord, sagot kita. Amen? Siya ang mag-iingat sa iyo. Siya ang magpapalakas sa iyo. Kaya sa panahon ng panlulupaypay, sa panahon ng kabiguan, dumarating ang panahon na yan. May panahon ng kabiguan, may panahon ng matinding pagsubok. Ibang klase, pagka dumating ang pagsubok, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung saan ka susuling. Kasi may pagsubok sa kaliwa, may pagsubok sa kanan, may problema sa harap. May problema sa likuran. Pag tumingin ka sa katabi mo, may problema pa din. Minsan may katabi na naghahanap ng mautangan. Sino ba yung mautangan ko dyan? Okay lang mag-utang. Basta magbayad tayo. Pero alam niyo, pag nagigipit kayo, lapit kayo sa Panginoon. Siya ang magpo-provide. You know why? He is our provider. Our God is able to give us all things that we need. God will supply. Siya magsusupply. Siya magsusustain. Palalakasin ka niya, ingatan ka niya, pananatilihin ka niyang nakatayo. Ito yung nagsasabi sa atin ng Diyos ay hindi lamang nakasubaybay sa atin o nakatingin sa iyo, kundi siya ay aktibong gumagalaw, umaalalay sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, hindi kanya pababayaan sa gitna ng problema, sa gitna ng kahinaan, ng pagsubok, mabibigat na suliranin, ang Diyos nasa iyo. He is with us. Siya yung tuloy. Hindi napapagod ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi nagbabakasyon ng Diyos. Siya ang patuloy na aalalay at magtataguyod ng iyong buhay kahit na sa tindi ng krisis na nangyayari ngayon. Ang Diyos ay patuloy na tutulong at susuporta sa atin. Amen? Can we give Him that praise? Pinapanatili tayo ng Panginoon, lalo ng bawat nanay sa mga panahon ng minsan nauubos ng ating lakas. Minsan, nasusubok ang ating pagtsatsaga. Minsan, ang mga panalangin natin hindi nasasagot. Minsan, wait. Minsan, napapagod at nababalot ang ating puso ng matinding emosyon at inanakit. May mga nanay nga, minsan pagka nakaranas na ng matinding problema, kapit na lang. Minsan, kapit sa patilim. Sa gipit na kalagayan. Ngunit tandaan natin mga kapatid, hindi ka nakatayo sa sarili mong lakas. Tayo po ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Merong pagkilos ng Panginoon. Huwag tayong umasa sa sarili nating lakas. Huwag tayong umasa sa kapwa natin. Na kapag ka nagipit ka, saan ka pupunta? No, hindi. Ako pagka nagipit ako, titingin ako sa taas. Luluhod ako, Lord, tulungan mo kami. Bakit? Kasi nasubukan ko na ang Diyos. 40 taon. Nagsimula kami, wala. 0. Pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Dami namin problema ang pinagdaanan.
Pero sa kabila ng pagsubok at problema, hindi kami iniwanan ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay. Kaya hanggang ngayon, nakatayo pa rin ako. Hanggang ngayon, nagsishare ako ng Word of God. Hanggang ngayon, nagpapatotoo ako tungkol sa kabutihan ng Panginoon sapagkat ang Diyos, kapatid, hindi nagpapabaya. Amen? Purihin ang Panginoon. Meron lang po akong tanong sa inyo. At nawa ang tanong na ito ay mag-usap sa atin. Umaasa ka ba sa sarili mong lakas? Umaasa ka ba sa kapwa mo? O nagpapatuloy ka sa biyaya ng Diyos? Kapatid, kahit ano mangyari, patuloy ka sa biyaya ng Diyos. Kasi ang Diyos, hindi siya magkukulang. Hindi siya magpapabaya. Amen? Pinapakita ng Diyos yung kanyang pag-aaruga sa atin. Una, dahil siyang lumikha sa iyo. Pangalawa, siya ang magdadala sa iyo kahit na gaano kabigat ang dalahin mo. Pangatlo, siya ang magtataguyod sa iyo sa lahat ng panahon. At pang-apat, ang Diyos ang magliligtas sa iyo sa mga panahon ng kagipitan. Nung sinabi ng Diyos, ako magliligtas sa iyo, ibig sabihin wala nang iba. At pag sinabi ng Diyos na ako, wala na siyang ibang lalapitan. Siya lang. Siya lang ang ating kakapitan. Siya lang ang ating paniniwalaan. Ang Panginoong Diyos lamang ang ating pong pagkakatiwalaan. Siya ang magliligtas sa iyo sa panahon ng kagipitan. Kaya sinabi niya sa Isaiah, kabanatang 46, talatang 4, pang-apat na sinabi ng Diyos, ako ang magliligtas sa iyo. God said, I will rescue you. Siya ang magliligtas. Mga kapatid, napakalalim ng kahulugan nito. Hindi lamang ito tungkol sa pagliligtas mula sa pisikal na panganib. Ito ay pangako ng Diyos na sasagipin ka niya, iingatan ka, ilalabas ka ng Diyos sa kapahamakan, tutulungan kang makatawid sa pinakamabigat na pagsubok sa iyong buhay. Malalampasan mo yon. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Iingatan ka, sasagipin ka ng Panginoon, ilalabas ka sa kapahamakan. So unawain natin po itong mabuti. Expound natin ito sinabi ng Panginoon na, sabi ng Diyos, ako magliligtas sa iyo. Nang sinabi ng Diyos, ako magliligtas sa iyo, ibig sabihin, kapatid, may pag-asa kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon. Kahit na dumadaan ka sa pinakamahirap na sitwasyon ng iyong buhay, pakisabi sa katabi mo, may pag-asa. Ang pag-asa ay hindi lamang isang lugar, ang pag-asa ay galing sa Panginoon. Amen? May pag-asa kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. May mga pagkakataon na parang wala nang solusyon, hindi mo alam ang gagawin mo, pakiramdam mo, lulubog ka na, o hindi mo na kaya magpatuloy, kundi pinapaunawa sa atin, hindi diyan matatapos ang kwento ng iyong buhay. Kahit na nasa mabigat na suliranin ka at pagsubok, hindi diyan matatapos ang iyong kwento. Kaya kang iligtas ng Diyos. Kaya kang isalba ng Panginoon kahit sa matinding problema. Kahit sa matinding kaguluhan o pagkawasak man o kawalan man ng pag-asa. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos, ako ang magliligtas sa iyo. Amen? Purihin ang Panginoon. Expound pa natin. Dahil sinabi ng Diyos, ako magliligtas sa iyo, ibig sabihin, hindi ka pababayaan ng Diyos sa gitna ng laban mo. Sa mga nanay na may mabigat na laban, sa mga nanay na sinasabi kanina sa spoken word natin, mga mandirigma ng tahanan, mga ulirang ina, hindi ka pababayaan ng Diyos sa gitna ng laban mo. Ang pagliligtas ng Diyos ay hindi pag-alis ng problema. Minsan ililigtas ka ng Diyos habang nasa gitna ka pa ng laban mo. Ililigtas ka ng Diyos. Physically, emotionally, even spiritually. Ililigtas ka ng Panginoon. Again, may mga testimonies ako ng pagliligtas ng Panginoon physically. May taong nangharas sa akin, may taong gustong manakit sa akin. Sa katotohanan, pumunta pa siya sa bahay namin. Pero bago siya pumunta sa bahay namin, wala na doon yung aking pamilya. At ako rin mismo sa oras na yon, hindi ko alam, pero merong urging ng Holy Spirit for me na lumabas ng bahay. Kaya yung taong nanghaharas sa akin, yung taong nanggugulo sa akin, sa amin,
7 beses siyang pabalik-balik doon sa subdivision namin. At kitang-kita sa may CCTV na talagang meron siyang gustong gawin sa akin, pero nilayo ako ng Panginoon. Yun ang kabutihan ng Diyos. Hindi niya ako pinabayaan nasaktan ng sino man. Alam niyo mga kapatid, sa gitna ng laban, ialis ka ng Panginoon sa mga taong pwedeng manakit sa iyo. Katulad ni Daniel, si Propeta Daniel. Dinala siya sa kulungan ng mga leon. At ang mga leon, nalalapa sa kanya, hindi siya kinain. Bakit? During that time, kasama niya ang anghel ng Panginoon. Think about Shadrach, Meshach, and Abednego. Inihagis sila sa pugon ng apoy. Sabi ng banal na kasulatan, sila inihagis doon. 3 sila, pero nakita nung hari, 4 sila. Bakit? Sa gitna ng laban nila, sa gitna ng matinding problema nila, sa gitna ng kamatayan, kasama nila ang Panginoong Hesukristo. Kasama nila ang Diyos. Maging si David sa kanyang laban kay Goliath, kasama niya ang Panginoon. May mga laban sa buhay natin, akala mo iwanan ka, pero hindi ka iwanan ng Panginoon. Bakit? Sabi ng Diyos, ako ang magliligtas sa iyo. Amen? Kaya sa akin, bawat sinabi ng Diyos, mahalaga eh. Nung sinabi ng Diyos, ako lumikha sa iyo, napakahalaga nun, kapatid. Nung sinabi ng Diyos, ako ang magdadala sa iyo, napakahalaga nun. Kahit anong bigat ng buhay mo, dadaling ka ng Panginoon. Nung sinabi ng Diyos, ako magtataguyod sa iyo, siya magtataguyod sa iyo sa lahat ng panahon. Personal na gagawin ng Diyos yun. At dito, sinabi ng Diyos na siya magliligtas sa iyo, siya magliligtas sa iyo. Pangatlo, sinabi ng Diyos, ako magliligtas sa iyo. Ibig sabihin, kayang iligtas ng Diyos ang puso at emosyon mo laban sa kapigatian ng buhay. Hindi lamang physical, pati ang iyong puso, ang iyong emosyon. Bakit? Kasi minsan ang ating kalooban nakakaranas ng sama ng loob, ng galit, ng kapaitan. Pero may Diyos na nagsasabi sa iyo, ako ang magliligtas, maging ng iyong emosyon. Naging ng galit. Kaya ako, yung taong gusto manakit sa akin, naggalit ako eh. Alam mo bakit ako naggalit? Kasi lalaki din ako eh. Di ako pwedeng iharas. Di ako pwedeng takutin. Bakit? Laki ako sa lugar na hindi kami pwedeng takutin. Kasi lumaki ako na nakikipag-away palagi. Pero alam nyo, nung oras na yon, ang naramdaman ko hindi galit. Bagamat pinabarangay ko siya, bagamat gusto ko siyang idemanda, bagamat gusto ko siyang balikan, beltahan. Pero hindi na ako yung dating Joey. Hindi na ako yung dating George. Ako na yung George na binago at pinatawad ng Panginoon. At dahil pinatawad ako ng Panginoon, gusto niyang isalba, gusto niyang iligtas yung aking emosyon sa sama ng loob at sa galit. Kaya napilitan akong magpatawad. Amen. Ang Diyos ang nagsabi, siya ang magliligtas sa iyo. Alam mo kapatid, ililigtas ka ng Diyos mula sa galit. Ililigtas ka ng Diyos mula ang iyong puso at iyong kalooban mula sa takot, mula sa hinanakit, mula sa depresyon. Kung meron man nakakaroon sa depression ngayon, mananalangin tayo mamaya. Ililigtas ka ng Diyos, alis ng Panginoon, depression, yung hinanakit, yung sama ng loob, yung hindi pagpapatawad. Kaya tanggalin ng Panginoon yan. Kaya hindi tayo dapat magdala ng bigat, ng sama ng loob sa ating buhay. Maging ng mga pagkapuot sa ating buhay. Sumampalataya lamang tayo at magpasakop sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi lamang tagapagligtas ng buhay, siya rin ay tagapagligtas ng puso natin, ng emosyon natin mula sa kapaitan ng buhay. Purihin ang Panginoon. Amen? Pang-apat, sinabi ng Diyos ako magliligtas sa iyo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang Diyos ay may kapangyarihan o may kapangyarihan ng Diyos na gawin ang hindi kayang gawin ng tao. Pag sinabi ng Diyos ako magliligtas sa iyo, ibig sabihin may kapangyarihan siya na siya lang ang makakagawa na hindi kayang gawin ng tao. Siya lang. Na kaya natin siyang, dapat natin siyang pasalamatan at papurihan doon. At pagkatiwalaan. Bakit po? Kasi may mga sitwasyon na hindi kayang ayusin ng pera. Tandaan natin yan. May mga sitwasyon, may mga problema sa buhay, hindi kayang ayusin ng pera yan. May mga sakit at karamdaman na hindi kayang magamot ang pera. Hindi kayang solusyonan ng tao.
Hindi kayang kontrolin ng sariling lakas. Pero nais kong sabihin sa inyo, walang imposible sa Diyos. Kapag sinabi niya, ako magliligtas sa iyo, ibig sabihin, siya ay may kapangyarihan na ilabas ka sa sitwasyon na hindi mo kayang takasang mag-isa. Siya lamang, purihin ang Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya. Amen. Panguli, sinabi ng Diyos, ako magliligtas sa iyo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang Diyos ang iyong makapangyarihang tagapagligtas. Amen. Siya ay makapangyarihan. Ang pinakamalalim na kahulugan nito ay spiritual na kaligtasan ng ating buhay. Hindi lamang tayo nililigtas ng Diyos mula sa problema, mula sa mga pisikal na panganib, iniligtas niya tayo mula sa kasalanan at walang hanggang kapahamakan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang totoong kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Can we post that, Pastor Jonas? Ang tunay na kaligtasan ay kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang totoong kaligtasan. Yung pinatawad ka sa kapangyarihan ng kasalanan. Yung pagbabago ng buhay. Yung pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang totoong kaligtasan. Yung spiritual na kaligtasan natin. Kaya ako naranasan yung mga physical na pagliligtas ng Panginoon. Kaya ako naranasan yung pagliligtas ng Diyos sa aking emosyon, sa galit, sa poot, sa sama ng loob, sa hindi pagpapatawad, dahil iniligtas niya ako mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ito ang totoong kaligtasan. Kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Bakit? Kasi merong Jesucristo na nagdala ng bigat ng krus ng kasalanan natin. At siya lamang ang makapagbibigay ng kapatawaran sa atin. At makapagbibigay ng pagbabago ng buhay. Makapagbibigay ng isang buhay na pinagpala ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon.